what would you call it? Lifestyle show. Ayun. So I am so excited to be hosting this show. It's not just going to be an experience and a learning experience for our audience, pero syempre para sa akin din. I am someone na, it's very known naman that I love to travel, I love new experiences, tasting things that I've never eaten before, seeing places I've never been before. Pero who knew that there's so much to be seen and celebrated just in our backyard, which is in Metro Manila. So it's not just, syempre we're gonna call it We're in Manila, but it's actually covering the whole Metro Manila. Of course, this is our capital. It's the capital of the Philippines. And so much can be found here. In our first shoots pa lang, I've been able to have a lot of first-time experiences also. And I just think na I just want to help to celebrate with our audience what can be found dito mismo sa Pilipinas. More about Manila with you. And tayo ng mga kababayan natin at mapakita ang lungsod ng Maynila. alright. Ibang klaseng mga food na yung mga Pinoy kasi talaga malasa yung gusto nating food, di ba? Yun yung taste natin. And I would say very adventurous din tayo kumain. So, through shooting the first few episodes, I have eaten things that I would have never thought to eat before. So, may most of them, I happily ate. May mga one or two lang na parang, wow, this is super out of this world na for me. May mga ganun din pala tayong sinaserve na food dito sa Manila. And then there are a lot of things na parang, when you think about it, yung ipupunta mo pa sana sa ibang bansa. There are other places in Asia that have night markets, and then ayun din yung mga certain kinds of food that they serve there na I didn't know meron naman pala dito. So yun ang gusto ko sanang i-promote, yung kagandahan ng tanawin sa Manila, the delicious places to eat, and then also the wonderful people that make the city great. Halos sinubukan ko na po yung iba't ibang klaseng trabaho ng mga ordinaryong kababayan natin. Nasubukan ko na mag-drive ng jeep, ng tricycle, ng pedicab, ng benta ng ice cream, sumisid sa dagat, kumuha ng mga sea urchin. Dami kong trabaho na subukan eh. Ang dami ko rin lugar na napuntahan. Yung PRSB, hindi naman Maynila lang, Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Nakasama ko pa nga si Rian ng mga ibang Davao de Oro, Davao del Sur, Davao City, na mga trips namin para tulungan yung mga kababayan namin sa Mindanao, may tulungan ako sa Visayas, at iba't ibang mga lugar sa Luzon. Doon ko na naman yung mga inspiring stories ng mga kababayan natin na kahit napakahirap ng mga buhay nila, napaka-positibo pa rin ang pananaw sa buhay. Masaya ako na ibahagi ko sa buong Pilipinas at sa buong mundo yung inspiring stories nila. Para malaman ng mga kababayan natin na kahit mahirap ang pinagdadaanan natin, basta laban ka lang sa buhay, laging may pag-asa at laging may tutulong sa kanila. So yun lang po. Silang tulungan. At lagi ko naman sinasabi sa Maynila na tutulungan ko sila, tulungan ng mga sarili nila. So, with the help of this show, mapapakita natin hindi lang yung ganda ng Maynila, kundi yung resilience at kasipagan ng mga negosyante natin. And doon po, sa pamamagitan ng show na to, matulungan na rin yung kanilang mga negosyo. Ayun, alam ko.